Sinimulan na ng Justice Department ang preliminary investigation sa umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Positibo ang kagawaran na may mga sangkot na makukulong sa susunod na buwan. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Gumulong na ngayong araw ang preliminary investigation sa Department of Justice hinggil sa mga maanumalyang flood control project sa unang distrito ng Bulacan. Sa naging pagdinig, nasa 21 ang humarap sa prosekusyon. Lahat naman anya, nabigyan pa lang ng kopya ng reklamo. Bibigyan ng 10 araw ang mga respondents sa reklamo na makapagsumite ng kanilang counter affidavit o depensa. Complaints were issued to the respondents after the filing of their counter affidavit, which is scheduled on November 24. So they have 10 days from today to draft the counter affidavit to lagyan na po lahat ng mga depensa nila. Positibo naman ang DOJ, matatapos pa rin ang pagdinig sa Disyembre at magkakaroon na ng agarang resolusyon at maaakma ito sa sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may makukulong na sa susunod na buwan. Around mid-December po, matutupad namin. Matatapos na po namin ang PI, ang preliminary investigation, and may resolution na nga po masasubmit. Pero kasi simula lang ng PI, may bago na namang reklamo na isinumite sa Department of Justice. Ito naman ay reklamo ng Philippine Competition Commission o PCC laban pa rin sa ilang DPWH officials na kasabwat naman raw sa dayaan sa bidding. During the course of our investigation, we found that there is possible violation of Section 14A2 of RA 10667 or the Philippine Competition Act. So ito po yung bid rigging. Ang bid rigging po ay pinagbabawal under Philippine Competition Act. Ito po yung pagsasabuatan ng mga contractors or bidders. Hindi pinangalanan ng PCC kung sino-sino ang sinampahan ng reklamo, pero hindi naman din kasi ito ang huli. May mga susunod pa silang sasampahan. May mga former officials and meron din po siguro doon na current pa po kung sila ay hindi pa po natanggal ng DPWH. Right now po, ang tinitingnan namin, ang sinabit po namin for referral ay 3 po. The DOJ will evaluate the referral of the Philippine Competition Commission. We will subpoena the respondents in due time when we are already ready to conduct the preliminary investigation. Samantala, tinanong naman ng Department of Justice kung sa mga gagawin ba nilang investigasyon sa flood control, maaaring magamit ang lumutang na video ni dating Ako Bicol Representative Zaldico na umano'y nagbubunyag ng totoong korupsyon hinggil sa insertions at sa gobyerno. Pero ang sabi lang ng DOJ dito, hindi pa sa ngayon dahil wala namang reklamong nakabinbin laban sa kanya o wala din siyang reklamo na isinampa sa DOJ. The video, if they file it in their counter affidavit, if they include it, then magagamit po siguro, but it's unlikely. So right now po, in terms of the materiality of the video and the veracity of the truth of it, di ba? Unless po it's submitted, di po namin makukonsider yan. Again, we will only pursue or look into individuals or personalities who are made respondents in complaints filed with the DOJ. So unless specifically po silang charged in the complaints filed with us, then we would have no reason to look into it. Kung sakali naman anyang isumite ang authenticated copy ng video sa DOJ, posible pa rin itong magamit. If a copy of it is submitted or is submitted attached to the complaint, then yes, of course, it can be used in the assessment of the evidence. Depende rin po sa anong complaint if a file. Sa ngayon, hindi pa makumpirma ng DOJ kung may blue notice na ba ang International Police Crime Organization o Interpol laban kay Ko, pero patuloy nilang tinutunton ang lokasyon ng dating kongresista. To locate him, to locate his whereabouts. As far as I know, as far as the department is concerned, discussions with Interpol have been done, are being conducted, okay, are being made. But with respect to the specific filing of a blue notice, wala pa pong confirmation. To locate him, to locate his whereabouts. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.